Good morning world, nandito po tayo ngayon sa Manila International Airport at pabalik po tayo ngayon ng US. Nagaling po kami ng La Union ng alas 4 at nakalabas po tayo ng immigration ng alas 8:15. So now it's like 8:20. So yun po. So maraming nagtatanong kung babalik po ako sa US. Yes po, kasi meron akong nakaschedule na surgery sa March. And before that, I have to see my surgeon on February 28. It is related pa rin po sa history ko ng breast cancer. Kasi nung tinanggal ang aking, nagkaroon ako ng mastectomy, tinanggal ang aking left breast, nilagyan po siya ng, kasi hindi pa ako makadecide what I wanted later, what I wanted. So naglagay sila ng saline. So yung lagayan ng saline water na yun nandun pa, tapos nag-burst. So tinatanong ako ng surgeon ko, what do I want to do? Gusto ko ba ng palalagyan ng gel or another saline water, or kukuha sila ng part ng katawan ko at yun ang ilalagay doon. So then it took me 2 years to decide na hindi na kinakailangan. I just want yung pinaglagyan nila ng saline water na matanggal. So yun, I mean, I'm 54 years old, so okay na yun. Hindi na kinakailangan pang maglagay ng prosthetics or what you call this one, mga fake na boobs or ang ayaw ko naman sa kukuha sila sa ibang part ng katawan ko para ilalagay doon sa pinagtanggalan ng aking pinagawa ng mastectomy is that ayaw ko naman kasi masyadong matagal yung surgery. Medyo sensitive ako sa anesthesia, na matagal akong ginigising kapag ako ay nasa under the anesthesia. So, ibig sabihin nun, pag 8 hours yung surgery is mas maraming anesthesia ang ilalagay sa akin. So, yun na po. I decided to just, kung may one-eyed person, the one-breast person, ako na lang po yun. And that is fine. At this point in my life, para kasing I'm okay na kahit hindi na kompleto ang part ng katawan. Ang importante is maging healthy ulit at basta okay na ako. I'm satisfied with myself. Wala na akong iniisip na nakakahiya, ganito yung tsura ko. Kaya mas maliit tignan yung isang dibdib ko, walang makita sa isang dibdib ko, wala na po yun. It's kind of like I'm okay. Para sa akin, importante maganda ang kalooban, at maganda ang kaisipan. Susunod na ang panlabas na anyo. So yun po, 10:55 ang boarding ko. At iyon po ang dahilan kung bakit ako uuwi. Of course, kinakailangan ko rin magpa-check up sa akin endocrinologist. Kasi nga, pati ang aking Guillain-Barré syndrome na paghihina ng aking legs ay bumabalik since actually December, at nagiging mas pa yung panghihina ng legs ko. Hindi na lang siya once a week, kung hindi mas madalas. Kagaya ngayon, okay pa ako hanggang naglakad kami, hanggang nung papasok na kami ng security, nanghihina na yung aking legs. So, kaya ngayon, nakaupo lang ako. Ang asawa ko na lang ang bumili ng coffee. So, yun. Kaya, ayan, wala nang makeup. Pagising sa madaling araw kanina, naligo na, ayun na. You know? Saka na ulit pag-makeup. So, yun po. Kaya sa mga lahat po ng nagtatanong at lahat po ng concern, mga may concern, ayun pong dahilan kung bakit tayo babalik sa Amerika
is para lang sa ating surgery. But hindi rin po siguro ako magtatagal doon. By the grace of God, makakabalik din ako sa Pilipinas in 3 to 4 months time. Kasi hindi pa tapos yung project natin sa bahay. And besides, hindi maganda yung magpapagawa ka ng bahay tapos hindi mo rin naman titirhan. Alam mo yon, yung kinakailangan titira ka doon. So because nakita namin na mag-asawa na mas maganda ang health ko sa Pilipinas, so we decided na mag-stay na lang ako sa Pilipinas. At well, ang mangyayari is that let's see how it is kung papaano, but I will update you kung pagbalik pa ng Pilipinas is mag-business na lang ng konti. Siguro ganun na lang po ang ating gagawin. What you have? Nothing. Oh, it's so big coffee. So yun po. I'll update you. I'll update you na lang po. Maraming salamat po for your continued support. Sa China Airlines po tayo. And over-breakfast pa kami. So maraming salamat po. I'll see you when I'm back in the US. Yeah, please continue to support this channel by liking, sharing, leaving comments. At pag nakabalik na po tayo doon, may mga tanong sa aking mga videos na I will address po yung mga questions na yon or yung mga comments na yon pagbalik po natin pag nakabalik na po tayo sa US. Kasi itong mga nakaraang 3 weeks naging super busy po tayo. Kung saan-saan kami pumunta, kung ano-ano yung mga ginawa, kaya naging very busy po at hindi talaga, though nababasa ko yung ibang comments, hindi ko po nababasa lahat. So pag dating ko sa US po, babasahin ko mga comments nyo and sasagutin natin ang mga katanungan hanggat kaya natin pong masagot. Pero ayun po, sa nakita kong nagtanong kung babalik na po ako sa US, opo today, pero hindi po, tignan po natin kung anong sabihin ng physician na nag-care sa akin doon. Kaya update, you wait for my update. And pagdating ko po sa bahay, tignan ko kung ano yung mga nabili namin na pasalubong na pabalik ng US na tatanggapin sa airport sa US at kung ano yung mga hindi tatanggapin. So hopefully lahat tatanggapin. And I will, like I said, hintayin niyo po ang aking sa mga naghihintay na mga gustong magbalik bayan or gustong bumalik sa US. US po kasi yung binabanggit ko kasi doon po ako babalik. Hindi ko po alam ang ibang country kaya hindi po ako makasagot. Kaya maraming salamat po. Again, thank you. And maraming salamat sa lahat na nag-bless sa akin, mga nagpre-pray. Maraming salamat po. So I'll see you when I'm back in the US. Thank you so much.